Isang Batangkenyong walang takot. Walang inuurungan. Jake Magnus. Jake Magnus TV nga po pala, isang Batangkenyong walang kinakatakutan at walang inuurungan sa paghihimay ng mga napapanahong balita dito sa ating bayan. Basta nasa katotohanan at tama ka, handa kang ipaglaban at kakampi ng mamamayan. Jake Magnus. Eto yung mga matatagal dito, sinasabi ko naman sa inyo, big fan talaga ako ni Brother Eli Soriano, mga kababayan, dahil nga kapag ka si Brother Eli kaya nagtatalakay ng patungkol sa Biblia at may ikinokorek na maling aral, talagang ang pinagbabasihan niya yung nakasulat talaga sa Biblia. Ngayon mga kababayan, may mga pahayag or may mga pangaral etong si Pastor Apollo C. Kibuloy na wala naman nga talaga sa Biblia or sala sa sinasabi ng Biblia, mga kababayan. Sa madalit salita, yung mga pangaral nitong si Pastor Apollo C. Kibuloy ay taliwas sa sinasabi ng Biblia. So ngayon, itinama po yan ni Brother Eli Soriano at binasag po etong mga pahayag nitong si Kibuloy. Ano po, na naging dahilan pa nga para mapiko na itong si Kibuloy at sinabihan niya na sasampalin niya etong si Brother Eli Soriano at tinawag niya pambakla, mga kababayan. So ito, panoorin po natin. I-credit po natin ito kay Samut Chari, ha. Kanya po yan, hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. So ito, i-play po natin. Moses was born. And when he was born, Pharaoh knew about this. And he commanded all of the children at the time, 2 years below, to be killed, to be sure that this boy who is bound to be a king will surely die. So sinasabi dito ni Kibuloy, mga kababayan, na ipinapapatay yung mga batang below 2 years old ata, mga kababayan, para hindi na maging hari at maging balakid pa do sa pinatutungkulan niya. So anyway, pagpatuloy pa natin. Kita mo, mali ang pangangaral mo. Hindi totoo na kaya siya nag-utos na ipapatay ang mga bata dahil alam niyang panganak na si Moises. Hindi. Ang dahilan niya kung ba't niya inutos patayin yung bawat lalaking batang ipapanganak dahil ayaw niyang lumakas ang puwersa ng Israel. Wala siyang kamalay-maalay na nung panahon pala na yun ipapanganak si Moises. Wala siyang malay doon. Ang intensyon niya hindi para targetin si Moises, kundi para walang puwersa ang Israel na sa mga lalaki. Kaya pinapapatay niya sa mga hilot pagkapanganak pa lang, hindi 2 taon pa baba. Ang may utos ng 2 taon pa baba si Herodes. Dyan pa lang, mga kababayan, kita nyo ha, talagang malaki na ang pagkakaiba at salungat ng paliwanag nitong si Kibuloy. Kasi mga kababayan, dito matatalakay din natin, madadaanan natin. Diba sinasabi ni Kibuloy, siya yung son of God. At kung sino yung piliin niya, mga kababayan, lalo na pagdating sa eleksyon sa politika, nananalo, mga kababayan. Pero nung nakaharap ni Pastor Kibuloy, etong si Ma'am Chris Aquino, nag-iba yung sinasabi po niya. Pagpatuloy pa natin, napakalaki ng pagkakaiba ng paliwanag ni Brother Eli at saka nitong si Kibuloy, mga kababayan. So ipagpatuloy pa natin. Panahon naman ni Kristo. Kaya alam mo, itong taong ito, daldal lang ng daldal, di naman totoo sinasabi. Galing lang sa kuko niya, hindi siya nag-aral ng Biblia. Ang patunayan, hindi siya nag-aral ng Biblia. Si Marcos ba naman daw apostol? Wala namang nakasulat sa Biblia apostol Marcos. Sinasabi nitong si Kibuloy, mga kababayan, na may apostol Marcos daw. Tandaan niyo, mga kababayan, na ang apostol daw nitong si Pastor Apollo C. Kibuloy ay Marcos daw, mga kababayan. Pagpatuloy pa natin. Pakinggan nyo. Apostol muna ang gusto kong magpatotoo sa akin. Nakikinig ba kayo? Si Apostol Marcos. Ayon. Nakikinig ba raw? Sino kausap niya dyan? Miyembro? Nakikinig ba kayo? Sabi niya, worship service nila yan eh. Ang gusto kong magpatotoo sa akin, si Apostol Marcos. Mali yan, walang Apostol Marcos. Lumusot ka uli, Kibuloy. Sabihin mo uli, sinadya mo na naman yan. Talagang niloloko mo, harap-harapan ng miyembro mo.
Yan, kaya yung mga miyembro ni Kibuloy, mag-isip-isip na kayo kung talagang yung sinusuportahan ninyo ay talagang hinirang ng Diyos. Kasi baka mamaya, mga kababayan, yung sinusuportahan po ninyo na binibigyan nyo ng pera na 10% sa kinikita ninyo, talagang lumagay lang talaga sa sitwasyon na yan para magpayaman at para makapang-abuso. Di umano, mga kababayan. Kasi nga, kung titingnan nyo taliwas na taliwas sa pangaral ng tunay na nag-aral ng Biblia kesa dun sa lumalabas lang sa isip ni Kibuloy. Tingnan nyo mga kababayan na si Brother Eli hindi yan may personal. Pero yung mga sagot dyan mamaya ni Kibuloy, talagang personal. Yung sinabi niya sasampalin niya si Brother Eli, tapos binanggit niya pa yung kasarian ni Brother Eli, mga kababayan, doon yung makikita kung gaano kabastos si Kibuloy. Kasi pag wala kang offer na malaking halaga, hindi yan makikipag-debate sa'yo. Ibig sabihin, hindi para sa aral ng Diyos si Kibuloy, kung hindi para sa pera, mga kababayan. So ito, ipagpatuloy pa natin. Yan lang ang lusot niyan. At sabihin mo, sinadya ko yun. Para lang pagtakpan yung kaignorantihan niya sa Biblia, sinadya niya raw para raw mahuli ako. Miyembro mo ang kausap mo, sinasadya mong magsinungaling. Aroy! Ano ka? Anong klase kang mangangaral? Tapos? No? Na wala ka sa reality Wala rin sa Biblia. Sa reality, palpak ka. Ikaw may-ari ng ginto ng Amerika, susumbo kita kay Trump. Reviton, mega love shoutout Sasabihin mong ikaw may-ari ng lahat ng... Anak ko naman kayo, mga kapatid. Aanib kayo rito. Ang layo sa Biblia nito. Ano ang pagkakaiba namin, kapatid na Maricel? We strictly stick to the Bible. We strictly stick to the Word of God because they are trustworthy. Hindi nagsisinungaling ang Diyos. Sa inyong religion, you stick to the words of Kibuloy which are not biblical. Oh! Sorry to say this, but you are fooled. Niloloko kayo. Sabihin kayo, siya may-ari ng lahat ng kaluluwa. Nako, hindi ako papayag ikaw may-ari ng kaluluwa ko, no? At kung talaga ikaw may-ari ng kaluluwa, mahigit ng 15 taon yata nung sabihin mo mamamatay ako. Ba't hanggang ngayon buhay pa ako? Kung ikaw may-ari ng kaluluwa. Kasi si Brother Eli, mga kababayan, binawian lang naman siya ng buhay. Wala pa atang 4 na taon yung nakakalipas, mga kababayan. Malaking pagkakaiba talaga dun sa banta na sinabi. Hindi naman banta, dun sa sinabing salita nitong si Kibuloy, mga kababayan. Napakalaki ng pagkakaiba. Ito yung diferensya na pinag-aralan talaga yung salita ng Diyos at Biblia kaysa dun sa gusto lang magpayaman na nagpanggap na siya ang tinalaga ng ating Panginoon. Biruin nyo, mga kababayan, napakalaki ng pagkakaiba. Si Pastor Apollo C. Kibuloy, mayroon siyang Apostol Marcos. Pero dun sa sinasabi ng Biblia, wala. Ano po, napakalaki ng pagkakaiba. Tsaka si Brother Eli, mga kababayan, binawian siya ng buhay nang wala siyang nagiging issue na katulad ng issue ngayon ni Mang Kanor. Pagpatuloy pa natin. Walang yamo. Walang yan ito. Mamamatay daw ako. Sinabi niya, February 19 ano? 2000 ano yan? Sabi niya, August 2005. Sinabi niya, February 6, 2005. Mamamatay daw ako within 6 months. Sabi niya. Kaya nga ito, bula ang propeta itong si Kibuloy na ito pakinggan nyo. Eto, mga kababayan, tunay yan. Eto, para sa akin yung sinasabi ni Brother Eli, 100% naniniwala ako dyan. Kasi kung hindi salita ng Diyos yung ibinabalita mo sa mga taga-suporta mo, kung hindi salita ng Panginoon or salita ng nasa sa Biblia, yung sinasabi mo sa mga taga-sunod mo, at talagang may mga pang-aabuso pang nangyayari, mga kababayan, at puro pera yung nasa isip, talagang bula ang propeta po yan. Baka nga yan yung sinasabi sa Biblia na magpapanggap na Panginoon, mga kababayan, na nakasuot ng parang satupa na ang kalooban, mga kababayan, ay mas masahol pa sa isang lobo. Baka yan yun si Kibuloy. Diba, may petsa pa talaga. Kaya nga So sabi dito ni Mama, respeto po sa religion. Patay na po siya, wag na po bangunin
ang namatay. Hindi po, ito tinatalakay lang natin base dun sa nangyayari ngayon kay Kibuloy. Kasi mga kababayan, merong nasabi si Brother Eli dito na nagkatotoo base sa Biblia. Ano po, hindi po pag-disrespect kay Brother Eli to. Kumbaga kaya natin to tinatalakay kasi mga kababayan, yung mga pambabastos ni Kibuloy ngayon, dati kay Brother Eli Soriano, bumabalik sa kanya ngayon. Mga kababayan, gusto ko lang ipaunawa sa publiko, sa mga tao, na yung kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, lalo na dun sa sumusunod ng salita ng Diyos talaga na napabase sa Biblia, babalik talaga po yan ng doble-doble pa sa inyo mga kababayan. Katulad na nangyayari ngayon kay Kibuloy. Ano po, marami sa mga sinabi ni Brother Eli dito nagkatotoo. Mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. So to the members of this guy, who is now declared a blasphemer in the kingdom of God, you have 6 months to leave that group. If you won't leave that group, you will be included in his judgment. You will all be ushered to hell when you die, or while you're still alive, your soul is already marked for destruction. Grabe. So that the group of this leader, I am telling you, get out. Lahat sa inyo mananatili dyan, bibigyan ko kayo ng 6 months, umalis kayo dyan. Kung di kayo alis dyan, kung ano ang kanyang kaparusahan, ganyan din ang tatanggapin nyo. So this group of Eli Soriano, of the Dating Daan, your leader is already damned and judged, because it is not our fault, it is his fault. Because last night, a revelation came to me. He is declared here and there in the kingdom of heaven and in the kingdom of heaven on earth, that this guy has crossed the point of no return. He is a blasphemer. He has committed the unforgivable sin. So that... Kita nyo kung paano nyo bastusin mga kababayan si Brother Eli. Yan pa yung pastor na sinusuportahan ninyo. Saglit na sagutin niya yung mga sinasabi ni Brother Eli base sa aral ng Biblia, mga kababayan. Talagang makikita nyo kung paano niya personalin etong si Brother Eli. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. I will tell you how the revelation came to me and what will happen to him. He will be inflicted with a deadly, serious disease he cannot overcome, and it will eat up his guts. What a sort of punishment. Ayan, sabi niya, magkakasakit daw ako ng hindi ko na raw malalagpasan. At within 6 months, sabi, umalis na kayo dyan, madadamay kayo kung ano ang parusa nyo. Naglagay siya ng deadline 6 months eh. Kung ano yung kaparusa kay Soriano, hindi sa inyo. Sabi niya, madadamay kayo. Sinabi niya yan, February 6, 2005. May deadline. Dapat, August 6, 2005, patay na ako. Ngayon, August ano na ngayon? Sabi mga kababayan ni Pastor Apollo si Kibuloy nabuhay pa ng matagal si Brother Eli. Babago lamang mga kababayan. Ano po nung mamaya pa siya, wala pa atang 4 na taon mga kababayan. Kung tama na lamang po kung ako po ay mali. So ngayon, kung eto talagang si Pastor Apollo si Kibuloy, eto nga mga kababayan, gusto ko lamang po sabihin sa inyo, hindi natin dinidisrespect. Eto mamaya pa ni Brother sa Biblia. Kaso nga lang, ang sinasabi kasi dito si Pastor Apollo si Kibuloy taliwas sa Biblia. Talagang ipagtatanggol mga kababayan ni Brother Eli yung salita ng Diyos kasi nangangaral siya mga kababayan ng tunay na salita ng Diyos base sa Biblia. Ano po, kumbaga, yung pinag-aralan niyang Biblia mga kababayan, kung ano yung nalalaman ni Brother Eli doon, base sa pinag-aralan niya at nakikita niyang mali
yung pinapangaral ng iba para sa publiko, sa mga tao, mga kababayan, talagang tinatalakay po niya yan, pinupuna po niya yan, Biblia by Biblia. Kaso nga lang, itong si Pastor Apollo C. Quiboloy, yung mga sinasabi niya taliwas, mga kababayan, sa Biblia. So ngayon, kung mapapansin ninyo yung mga sagot ni Pastor Apollo C. Quiboloy, saglip na sagutin niya, based on the Bible, mga kababayan, ang ginagawa nitong si Pastor Apollo C. Quiboloy, pinipersonal niya si Brother Eli. Ano ba ang ginagawa ng isang tao pagka wala siyang maisagot? Siyempre, pinipersonal niya. Kaya ako talaga, sa totoo lang, mga kababayan, nung nauso etong YouTube, na may mga video ni Brother Eli na naglipa na, talagang pinapanood ko po yan. Unlike dun sa iba. Ano po, to be honest, mga kababayan, naging big fan tayo nitong si Brother Eli kasi yung sinasabi niya talaga base sa Biblia. Biruin nyo, sinabi ni Quiboloy, may Apostol Marcos, wala naman. Diba, mga kababayan? Kaya nga ako nagtataka dun sa ibang mga vlogger paano nyo nagagawa, paano nyo nagagawang ipagtanggol si Quiboloy at isuko at isuka yung pinagsamahan para lang ipagtanggol yung si Quiboloy. Hindi, ito tanong lang naman, dun sa ibang mga vlogger, paano ninyo nagagawang ipagtanggol si Quiboloy at isawalang tabi yung pagkakaibigan at pinagsamahan para lang ipagtanggol yung taong kahit minsan, mga kababayan, hindi kayang harapin yung kanyang pagkakamali. Eto, tanong lang naman. Kasi biruin nyo, mga kababayan, yung ibang mga vlogger handa nilang sirain kung ano yung pinagsamahan para lamang ipagtanggol etong si Quiboloy. Kaya naku-curious ako kung bakit nila ginagawang ipagtanggol etong si Quiboloy, gayong hindi naman kayang ipagtanggol ni Quiboloy yung kanyang sarili. Diba? So anyway, pagpatuloy pa natin. August 30 na ngayon ay ano na, ilang taon na? 14 na taon na at 6 na araw, ay 6 na buwan at 3 linggo at 3 araw ngayon. Salamat sa Diyos ko, hindi pa ako patay hanggang ngayon. O ano masasabi nyo? Anong klaseng propeta si Quiboloy? Hindi sa Diyos yan. Bula ang propeta yan. Bula ang Kristo pa. Kasi mahilig magsabi ng hindi totoo. Si Chris Aquino lang niloko niya Niloloko niya Bakit? Sabi niya kay Chris, ang revelation ko naman talaga yung si Pinoy But I have given my word to Kibo. O tinan mo, di ba liktarin dito? Sinungaling talaga to. Sige, demanda mo ko. Sinungaling ka talaga. Basa, pakinggan nyo. Yan, eto mga kababayan ang sinabi kasi nitong si Pastor Apollo C. Quiboloy is nung panahon ng eleksyon, mga kababayan, ang mananalo base sa hinirang ng kanyang Diyos. Sabi niya, base sa hinirang niya kasi siya yung daan, mga kababayan Siya yung anak ng Diyos, sabi niya. Siya yung son of God. Sabi nitong si Pastor, ang hinirang niya ay etong si Gibo, yung kalaban nitong si Ninoy Aquino. Pero nung nakausap niya si Chris Aquino, mga kababayan, nag-iba yung timpla. Pakinggan nyo pakinggan yung sinabi ni Pastor dito. See, Pastor, you should have had faith. Ano? You know, ang revelation ko naman talaga si Pinoy, pero I have given my word to Gibo. Sabi niya, ang revelation niya daw noon, mga kababayan, si Pinoy. Pero yun daw pong kanyang word ay ibinigay niya dito kay Gibo. Pero ang sinasabi niya, mga kababayan, dati si Gibo yung hinirang niya kasi yun yung kagustuhan ng Diyos at mananalong presidente. Pero ang nangyari, mga kababayan, natalo ni Ninoy Aquino. Ni Pinoy, mga kababayan. Tapos nung nakaharap niya si Chris Aquino, nag-iba yung timpla niya. Nag-iba yung sinasabi niya. Ang sinasabi niya, ang revelation niya, si Pinoy, pero yung kanyang word, mga kababayan, ibinigay niya kay Gibo. Pero ang sinasabi niya, si Gibo yung itinalaga talaga ng Diyos na magiging presidente nung that time. Diba? So anyway, pagpatuloy pa natin. Kamu yan, ang revelation daw niya galing sa kanyang tatay, si Pinoy. Pero nakasagot na raw siya kay Gibo. Ano naman ang sabi niya tungkol kay Gibo? Basta pakinggan natin.
Tonight, let it be. Eto, pakinggan nyo to ha. Dito nyo makikita si Kibuloy. O, yung mga vlogger dyan ha. Pakinggan nyo to at isaksak nyo dito. Dito nyo makikita kung gaano kasinungaling si Kibuloy. Son of God, kung ano yung hinirang niya, yun daw yung hinirang ng Diyos. Pakinggan nyo. Be known unto all Filipinos that the Almighty Father has appointed a president for this nation. He is no other than Gilbert Teodoro. Ang inappoint daw niya, mga kababayan, ang inappoint niya bilang presidente ng nation ng Pilipinas ay etong si Gilbert Teodoro, mga kababayan. Pero ang nanalo, si Pinoy. Tapos kanina, nung nakausap niya si Chris Aquino, ang revelation niya daw talaga ay etong si Pinoy. Ibig sabihin nun, kung ang revelation mo si Pinoy, tapos ang sinasabi mong itinalaga ng Diyos, na kung ano yung salita ng Diyos ay salita mo, ay etong si Gilbert Teodoro. Ibig sabihin nun, niluloko mo yung mga taga-suporta mo, niluloko mo yung sarili mo. Diba? So napakaliwanag, mga kababayan, kung ang sinasabi niya, kung ang sinasabi niya, ang ginusto ng Diyos na magiging presidente that time nung eleksyon itong si Pinoy ay etong si Gilbert Teodoro na tinalo ni Pinoy, mga kababayan, tapos nagbago yung timpla nung kaharap na si Chris Aquino. Ibig sabihin nun, talagang niloloko mo yung mga taga-suporta mo. Biruin mo, nung sinabi mong si Gilbert Teodoro yung kagustuhan ng Diyos, nagsisigaw pa, mga kababayan, yung mga kanyang mga taga-suporta. Talagang tuwang-tuwa pa kasi nga naniniwala sila sa salita ni Kibuloy. Pero nung kausap niya si Chris Aquino, nagbago yung kanyang revelation at si Pinoy daw. Diba? So anyway, pagpatuloy pa natin. Tamo, ang ginagamit mo pangalan ng Almighty Father mo. Oh. The Almighty Father has appointed a president to this nation. He is no other than Gilbert Teodoro. Di yun ang sabi ng Almighty Father mo. Sabi dito ni Katkat Abuela Sagon, Sir Jake, bakit po sinasabi ni Jay Guevara, binayaran daw kayo ni Chris Ulo? Kaya todo banat nyo kay pastor. Totoo po ba, sir? Ganto po kasi yan, ma'am. Ako, naniniwala ako dun sa mga nabiktima. Kung usapang binayaran, wala pa kasi akong sahod sa YouTube. Hindi pa ako sumasahod sa YouTube, mga kababayan. Ngayon, isipin nyo ha, lagi ko naman sinasabi to, wala pang Tito Vic and Joey, wala pang TVJ, nasa politika pa tayo. Kung makikita ninyo dun sa issue ni Bantag, diba tinanong tayo doon nung nagbabakbakan yung si Dan Chan, yung kasama ni Kibuloy ngayon na vlogger, at saka si Top 1, siguro kilala nyo naman si Top 1. Nung nagbabakbakan yung dalawa, tinawagan ako on live. Tinawagan ako nung si Tol Top 1. Tinanong niya ako kung sino ba yung sinusuportahan ko. Kung etong si Bantag, mga kababayan, or etong si Remulla. Ang sabi ko si Bantag, kasi naniniwala ako kay Bantag nun, mga kababayan. Pero, solid ako sa presidente. Sabi ko, presidente yung susuportahan ko, si Pangulong BBM, kasi nung panahon ng eleksyon, tayo yung naglagay sa unity team, mga kababayan. Kaya nga kung mapapansin nyo, nakita nyo ba, na binanggit ko dito na si Ma'am Inday Sara Duterte, nasa na yung confidential fund. Wala akong binabanggit na ganyan. Ngayon, mga kababayan, lagi ko naman sinasabi, ang laging suporta natin ay sa gobyerno. Kasi nga, unang-una, mga kababayan, ang mga soto nga na sinuportahan natin ay hindi binabatikos ang gobyerno. Paano natin magagawa na sinuportahan natin ng TVJ na hindi naman bumabatikos sa gobyerno, tapos yung paggalang at pagrespeto ng TVJ, iibahin natin, mga kababayan. Sa madalit salita, tataliwas tayo. Ang TVJ nga sumusuporta sa gobyerno. Inirerespeto ang gobyerno. Mga soto nga inirerespeto ang gobyerno. Tayo pa kayang sumusuporta sa mga soto, i-disrespect natin ang gobyerno. Diba? Alam niyo, mga kababayan, na ito yung usapang kasing binayaran, hindi ko alam yan. Wala pang nagbabayad sa akin, walang kahit na sino, at hindi tayo tumatanggap niyan. Kasi sinasabi ko naman po sa inyo, kapag ka binayaran ka, hawak ka sa leeg niyan. Talagang kahit yung paniniwala mo'y sumuporta sa gobyerno, na talagang yung hangarin mo'y para sa gobyerno,
pipilitin mong mag-iba, pipilitin mong ipagtanggol yung isang tao na pinaparatangan at akusado. Mga kababayan, naintindihan nyo yung pinupunto natin? Yung isang tao na binayaran, yan yung dumidepensa, mga kababayan, dumidepensa sa isang taong akusado kahit alam niya sa sarili niya na yung dinidepensahan niya, akusado. Ngayon mga kababayan, si Tol J, nire-respeto ko yan kasi kasama natin sa TVJ at hindi ako nakikipag-away sa kanila, hindi ko sila inaaway. Tropa natin yung mga yan, mga kababayan. Pero sana naman, kung magtatalakay, issue by issue. Wag personalin, mga kababayan. Wag sabihing bayaran yung mga nakasama niya. Dahil kung kami nakasama niya, sasabihan niya kami ng bayaran, mga kababayan. Di ibig sabihin, yung palang mga sinuportahan namin dati, na nakasama namin siya, kung kami mga kasama niya sinasabihan niyang bayaran, bayaran din pala siya. Ganun lang naman kasimple, mga kababayan. Kung yung kasamahan mo, si Tol J. Guevara, never ko sinabihan niya ng bayaran. Kasi nakasama ko yan. Kung sasabihan ko ng bayaran yan, mga kababayan, di binayaran din ako. Kasi nakasama ko yan dati sa issue, mga kababayan. Nakuha niyo yung pinupunto. So ngayon, si Tol J, nire-respeto ko yan. Kaya kung may nasabi siya na bayaran kami, okay lang naman. Paniniwala niya yun, mga kababayan, nirespeto natin. Pero si Tol J, kaibigan namin yan. Matalik namin na kaibigan yan. Ano po? So anyway, ipagpatuloy pa natin. Ba't ang sabi mo naman kay Chris Aquino, ang revelation ko naman talaga si Pinoy. Kaya lang, I have given my word to Gibo. Di ba, baliktarin ka? Paano ka nga yan sa Diyos niyan? Sinungaling. Sa madalit salita, sinungaling siya. Niloloko niya, binabalingbing niya yung kanyang sarili. Kasi sabihin mo ba naman, ang inilagay ng Diyos at hinirang ng Diyos ay etong si Gibo Teodoro, etong si Gilbert Gibo Teodoro. Pero ang revelation mo pala si Pinoy. Ibig sabihin, binalingbing mo yung Panginoon mo at saka yung sarili mo. Diba? So anyway, pagpatuloy pa natin. Kapatid na Maricel, ay kung itatanong mo sa akin, pagkakaiba namin, si Kibuloy sinungaling sa pagsasalita. Ako nagsasalita ng salita ng Diyos na nasa Biblia. At never kong inaangkin yung salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, ang lahat ng kaluluwa akin. Ang kaluluwa ng Ama, ang kaluluwa ng Anak, akin, lahat. Ito ngayon, sabi niya, akin ang kaluluwa nyo, 7 bilyon, sabi niya. Mali, wala sa Biblia. Tapos sabi niya, lahat ng ginto sa Amerika, 8,000 metric tons, 5,000 sa Germany. Ano sabi niya? Kaya ito Bisaya, ako na tanan. Akin lahat yan. Paano ka maniniwala dyan? Hindi naman reality yan, kapatid. Sinasabi nito si Kibuloy, kanya daw yung maraming ginto. So, ibig sabihin, walang ginto yung Marcos na kay Kibuloy. Na kay Kibuloy, yung mga tunay-tuniladang ginto ng Marcos. Mga kababayan, diba sinasabi nung iba, sinabanat bay, kung nanonood sa atin yan, diba sinasabi ninyo, na nasaan na yung ginto ng mga Marcos, kala ko ba ilalabas na pag nanalo si Marcos? Ngayon mga kababayan, kung wala yung ginto sa mga Marcos, na kay Kibuloy pala. Diba? So anyway, pagpatuloy pa natin. In reality, in spirituality, hindi totoo na kanya yan. Ang katunayan nga, miyembro niya, nagpapalimos pa. At kung totoo yan, ba't pinagpapalimos mo mga miyembro mo? There will be no other Christ anymore. He is claiming to be Christ. And the appointed son do not need to be substituted by anybody else. 7:23 of Hebrews. Let us read the truth. And they truly were many priests, because they were not suffered to continue by reason of death. But this man, because he continueth ever, hath an unchangeable priesthood. Natin sa Tagalog. At katotohanang sila'y marami sa bilang na naging mga saserdote, sapagkat dahil sa kamatayan ay napigil sila ng pagpapatuloy. Datapwat siya
sapagkat namamalagi magpakailanman ay may pagkasaserdote siyang di mapapalitan. Ang pagkasaserdote, ang pagkapastor, ang pagkaanak, ang pagkamangangaral ng ating Panginoong Kristo, walang kapalit. Tama! Walang kapalit. Yung kay Pastor Apollo C. Kibuloy, di ba mga kababayan? Ako nga nagulat ako dito sa isang wait lang, pakita ko sa inyo. Mamaya natin ito pag-uusapan. Eto, nakakita ko mga kababayan, napakatindi ng balitang ito. Etong nakita kong to, galing dito kay Paul Nada, mga kababayan. Ano po, napakatindi ng documentary niya patungkol dito kay Kibuloy. Biruin niyo mga kababayan ang tunay na nagpapangaral, nagpapakalat ng salita ng Diyos ay hindi humihingi ng kapalit. Pero sa kanila mga kababayan, dito kina Kibuloy, talagang kapag ikaw ay umanib sa kanila, may 10% na tinatawag. Alam niyo yung 10%, yung kailangang ibigay mo dito kay Kibuloy mga kababayan ay 10% sa kinikita mo. Dahil yun daw ang kagustuhan ng Diyos mga kababayan. Ang Diyos daw ang nagtalaga na magbigay ng 10% yung kanyang mga taga-anib mga kababayan base dun sa kinikita. Ano po? So ipagpatuloy pa natin. Kapalit. Sino mang magsasabing kapalit siya, gago siya. Gago. G-A-G-O. Gago. Ano raw ang gago ayon sa Diksionaryong Pilipino, Sislus? Ito po, ayon sa UP Diksionaryong Pilipino sa pahina 278, gaga, babae na mahina ang ulo o walang talino. Gago kung lalaki. Kung gago ka, lalaking wala kang talino. Anong talinong nasa'yo? Biro mo ang kinin mo, ikaw ang Kristo. Sabi ng Biblia, siya'y may pagkasaserdote, hindi mapapalitan. Ang pagka-apostol niya, ang kanyang pagkasaserdote, hindi mapapalitan. Sabi ng Biblia, basahin natin ang 3:1. Kaya, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus. Ang ating dakilang saserdote at apostol, si Jesus. Sino mang magtatangkang palitan si Jesus? Sinungaling. Sinasabi dito mga kababayan, si Jesus talaga. Yung Son of God, mga kababayan. Siya yung talagang daan. Yan yung sinasabi dyan, sa madalit salita. So ngayon, may nakalagay ba dyan sa Biblia na yung tinutukoy na anak ng Diyos, mga kababayan, ay si Kibuloy? Eto, comment yung mga kababayan, may nakalagay ba dyan na sinasabi sa Biblia na si Kibuloy? May pangalan bang Kibuloy dito? Ayan may pangalan bang Kibuloy dito sa ating screen? Wala kayong makikitang Kibuloy. O kahit kalkalin nyo, basahin nyo ang buong Biblia, wala kayong makikita na may inappoint ang Diyos, mga kababayan, na kanyang anak na ang pangalan ay Kibuloy. Na magtatayo ng Kingdom of Jesus. Di ba mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Manluloko. Hindi sa Diyos. Walang kapalit si Kristo. At hindi naghahanap si Kristo ng kapalit. He was intended by God to be the priest forever, like the priesthood of Melchizedek. Nakasulat yan sa awit. No? Kaya sino man magtatangka, kahit sino pa, Pilipino, Amerikano, puro gago yun. No? Kaya lang, wala tayong magagawa. Kalayaan ng tao magsalita ng gusto niyang sabihin. No? Pero, kung gusto niyong makita yung totoo, maniwala kayo sa Biblia. Hindi sa katha, kuro-kuro. Maraming kuro-kuro ito galing sa sarili, wala naman sa Biblia. Pero mo, siya luluhod lang lahat ng tao sa kanya. Nako, hindi ako luluhod sa'yo. Kahit patayin mo ako, hindi ako luluhod sa'yo. No? Luluhod ako sa'yo? Never. Sana, mamatay na lang ako. Kesa lumuhod ako sa'yo.
Alam kong bulaan kang Kristo eh. Yun ang sagot ko, kapatid na Maricel. Pasensya ka na, ha? Talagang, kuminsan ang tao na dadala ng emosyon. Si Pedro nga nanaga eh. Nung madala ng emosyon, hinuhuli si Kristo eh. Ako, hindi pa naman ako nananaga. Nagsasabi lang ko ng totoo. Kuminsan lang masakit talaga ang totoo. Salamat, Brother Eli. Salamat sa Diyos. So maliwanag dyan, mga kababayan. Kung makikita nyo naman, talagang eto, pag si Brother Eli yung pinapakinggan ninyo, lalo na pagkasalita ng Biblia, talagang nakabatay sa Biblia. Pero anyway, kayo, ano pong opinion ninyo hingil po dito sa pagbasag ni Brother Eli sa mga kasinungalingang pahayag nitong si Kibuloy? Mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan.